Tatlong bayan nagdeklara ng state of calamity. Higit 300 milyong pinsala sa agrikultura sa lalawigan ng Cotabato. City government ng Kidapawan, tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga magsasakang apektado ng El Nino. At CTO, nagsagawa ng pagtuturo ng basic tour at bird guiding seminar para sa mga tourism student. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Abril 20, taong 2024. Tatlong bayan nagdeklara ng state of calamity. Higit 300 milyong pinsala sa agrikultura sa lalawigan ng Cotabato. Narito ang ula. Umabot na sa 306,084,041 pesos and 91 centavos ang halaga ng nasirang pananim mula sa mga bayan ng Arakan, Alamada, Alyosan, Magpet, Pigkawayan at sa lungsod ng Kidapawan dahil sa matindi ang epekto ng El Nino phenomenon. Habang tatlong bayan na rin ang nagdeklara ng state of calamity, kabilang na dito ang mga bayan ng Arakan, Alamada at Alyosan upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Sa isinagawang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Full Council o PDRRMC meeting na pinangunahan ni Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza, naging sentro na naturang pagpupulong ang epekto sa sektor ng agrikultura na isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mamamayan sa lalawigan. Habang inatasan naman ni Governor Mendoza ang OPAG na makipag-ugnayan sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC upang matulungan ang mga magsasaka na makapag-avail ng kanilang programa lalo na sa panahon ng kalamidad. Samantala, patuloy din ang pagsisikap ng OPAG na maibsan ang epekto ng matinding init sa mga magsasaka, kaya naman namahagi ito ng calamity seeds assistance tulad ng rice, corn and vegetable. Kasaba planting materials, kamote cuttings at nagpahiram din ito ng mga water pump sa mga magsasakang asosasyon na nangangailangan at iba pang mga interbensyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soxergen Headliners. City Government ng Kidapawan, tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Narito ang ulat. Patuloy ang ginagawang mga hakbang ng City Government ng Kidapawan upang matulungan ang mga magsasaka ng 22 mga barangay na lubusang apektado ng El Nino. Matatanda ang ipinag-utos ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo M. Evangelista sa Office of the City Agriculturist at City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO na magpaabot ng agarang tulong para sa abot 178 mga apektadong magsasaka. Patuloy ang ginagawang crop assessment damage ng Office of the City Agriculturist at tumutulong din sila para makakuha ng insurance ang mga rehistradong magsasaka sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Kaugnay nito, tuloy-tuloy naman ang CDRRMO sa pagsasagawa ng water rationing para mabigyan ng tubig na pandilig sa kanilang mga pananim ang mga apektadong magsasaka ng 22 ng mga barangay. Sa latest El Nino Monitoring Report noong ika-18 ng Abril taong kasalukuyan ng Office of the City Agriculturist, abot na sa 17,799,820 pesos ang naitatalang pinsala sa mga produktong agrikultural sa iba't ibang mga barangay ng lungsod. Nasa 162 ektaryang sakahan ang nagtamo ng kasiraan dulot ng tagtuyo. Pangunahing nagtamo ng pinsala ang mga taniman ng saging, palay, mais, iba't ibang gulay, mga high-value crops gaya ng niyog, tubo at mga prutas, pati na mga palaisdaan o fish pond.
posibleng magdeklara ng state of calamity ang pamahalaang lokal sakaling mas lalawak pa ang kasiraang idudulot ng El Nino sa mga sakahan ng lungsod. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, CTO nagsagawa ng pagtuturo ng basic tour at bird guiding seminar para sa mga tourism student. Narito ang ulat. Sa paghahanda ng ikawalo ng Tacurong Bird Festival, ang LGU Tacurong sa pamamagitan ng City Tourism Office o CTO ay nagsagawa ng Basic Tour and Bird Guiding Seminar sa mga mag-aaral ng tourism sa mga piling aralan. Naganap ang aktibidad noong ika-18 ng Abril taong kasalukuyan sa Legislative Building, City Hall Compound. Ang layunin ng seminar ay mahasa ang mga sumailalim sa pagsasanay ng mga sapat na kakayahan bilang gabay sa mga turista sa pagpaparating na aktibidad gaya ng Bird Festival na kung saan gagabayan ng mga turista sa bird watching tour. Ang aktibidad na ito ay nakatuon para sa mga mag-aaral sa elementarya sa lungsod na nakasaad sa mga araw na ika-2 hanggang 3 at ika-6 hanggang 7 ng Mayo taong kasalukuyan. Sa kabuuang 53 mag-aaral sa turismo ang sumali na mula sa iba't ibang paaralan tulad ng STI College of Tacurong, South Central Mindanao College of Science and Technology, Sultan Kudarat State University, Tacurong Campus, at VMC Asian College Foundation Incorporated. Naging resource speaker si City Tourism Officer ng Tacurong si Emily P. Hamurabol na tinalakay ang kasaysayan at mga makikita sa Baras Bird Sanctuary. Tinalakay naman ni Project Coordinator at isa sa mga may-ari ng Baras Bird Sanctuary na si Louis Joseph E. Malana ang kasaysayan ng lugar. Ang Etiquette of Bird Guides naman ang tinalakay ni Ernesto Z. Baya na isang pangulo ng Bird Guides of SOX. Bird of Tacurong naman ang kay Jefferson M. Pamplona. At Photography 101 naman kay Donita Andres, Tourism Operation Office 2 ng Department of Tourism. Ang ikawalo ng Tacurong Bird Festival ay mangyayari ngayong ika-10 hanggang 11 ng Mayo taong kasalukuyan na may temang Wings Over Water, a Festival of Avian Splendor. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.